tulong sa mga magsasaka at mga hakbang para sa stability ng bigas ng bansa sa kabila ng oil price surge. Ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Engineer Guillen, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Sir, magandang tanghali po. Pasensya na, nasa biyahe kami ganun. Medyo mahina po ang signal. Magandang tanghali po sa inyo. Okay, salamat po sa pagpapaunlak nitong aming panayam. Engineer, sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, paano po tinutulungan ng NIA yung ating mga magsasaka para mabawasan yung kanilang gastusin sa irigasyon, lalo na sa mga gumagamit ng diesel-powered pumps? Alam niyo ba po dito sa atin sa NIA, ilang taon na po tayong nagpapatupad ng mga projects tulad ng solar pump irrigation systems. Ano po? At around almost 3,000 units na po ang naipatayo natin sa buong Pilipinas. Ano? Kaya medyo marami-rami na rin po. Admin, may mga ulat na yung ibang magsasaka ho natin, humihingi ng fuel subsidy para sa irrigation. May mga programa ho ba na nailaan ang NIA or ang ating pamahalaan para ho rito? Alam niyo po, yung convergence namin with the DA, yung mga ganitong programa po kasi under ng Department of Agriculture yan, ano po. Kaya po, iniugnay po namin sila dito po sa DA, sa mga programa natin. At again, ang tulong naman po natin sa kanila, matagal pa nangyari ito, may mga solar pump irrigation projects na po tayo. At bukod po dyan, may tulong din po tayo sa kanila sa mga heavy equipments. Sagot naman po ng NIA yung fuel ng heavy equipments natin sa yung ginagamit po nila sa kanilang mga pag-desilt ng canals, ano po, at pag-ayos po ng kanilang mga irrigation systems. Engineer, nabanggit niyo po yung solar-powered irrigation systems. Gaano na po kalawak yung implementasyon nito at gaano kalaki ang itutulong nito sa pagpapanatili ng produksyon ng palay? Sir, yung ating 3,000 units, around mga ilang hectares na yon, around 30,000 hectares, ano po? Yung covered na po niya, ano? So medyo malaki-laki na rin po. At hindi lang yan, meron din kami mga malalaking solar pump irrigation projects. Katulad po nito, next week ay pupuntahan po ng ating Pangulo yung project natin dyan sa Camarines Sur. Dalawang malalaking project po yan, ano? Yung Masba Solar Pump Irrigation Project natin ay nasa 1,200 hectares. Yun naman pong SARP-C, doon din sa Kamsur ay nasa 600 hectares. So, bukod, di ba, may mga malalaki rin kami project previously, ano po, yung sa Cabarwan, sa Isabela, sa Leyte. In fact, this year, meron pa kaming isang malaking project sa Leyte na matatapos this year. Admin, bukod sa solar-powered systems na yan, ano yung mga nakakatulong ng mga makabagong teknolohiya tulad ng climate smart irrigation or alternate wetting and drying upang mapanatili at mapataas ang ani kahit may krisis sa fuel at klima po? Kung maalala niyo po, lately na nagpunta ang ating Pangulo sa command center natin sa NIA, no? At nakita niya kung paano yung paggamit natin itong climate smart system natin, ano? Yung tomorrow.io natin. Nape-predict po natin yung paparating na weather at dahil po doon, nakakapagtipid po tayo ng tubig sa ating mga dams, ano? Napo-forecast natin kung kailan magbukas ng gate sa mga dams natin. So nakakatulong din po tayo dito sa mga pagbaha, sa flooding, ano po. At yung pong alternate wetting and drying technology natin na yan, ito po ay nakakatipid ng NIA ng around 30% po sa ating patubig dahil hindi na po, dati kasi pag nagpatubig mga farmers natin, binabaha lagi itong ating palayan, ano? Pero ngayon, hindi na ho, alternate wetting and drying technology nga. At ito po ay isang form din ng carbon credit sequestration. So, yung mga yan po, ano? At dahil din po dito sa paggamit natin ng itong climate smart agriculture natin, nabago rin natin yung cropping calendar, ano po? At ginawa natin itong October instead of December. Kaya nakita nyo naman po yung mga umani ng February, tuwang-tuwa yung ating mga farmers kasi parang off-season cropping yun eh. At tumama po sila sa presyo at nalayo pa ho sa bagyo. So, yung AWD po,
nako-complement ng pagbabago ng ating cropping calendar, na-increase din natin yung tinatawag na cropping intensity. So malaking tulong po sa mga farmers ito, malaking dagdag sa kanilang kita. Okay. Engineer, dito po since hindi naman natin masabi na ito ay mabilis na ma-adapt ng ating mga magsasaka, pero kumusta po yung ating ugnayan with the farmers para po mapanatili natin na maayos yung maintenance itong mga makabagong teknolohiya para sa sustainability, at kumusta po yung response ng ating mga LGU ng mga magsasaka? Alam niyo po, ang pinakamalaking asset po ng NIA ay itong mga magsasaka natin. Ano po, yung tinatawag namin diyan, yung mga asosasyon nila, yung Irrigators Association. Dahil sa pakikipag-ugnayan po natin sa kanila, napapalakas po natin yung ating operation and maintenance. Katunayan po, ang NIA ay nagbibigay sa kanila ng subsidy na 500 pesos per hectare na papatubigan po nila. So, at dahil po dyan, napaplano natin ang maiki kung kailan magpatubig, kung kailan mag-release ng tubig, yung mga ano naman po nila, yung mga concern naman po nila, na ipaparating din natin ng maayos sa Department of Agriculture. Dahil ang gusto nga ng ating presidente ay kailangan convergence effort po, no? So, sila po ang katuwang natin talaga hindi lamang po sa patubig, pati po sa construction natin, ano? Before po kasi na mag-construct kami ng project ay kausap na po natin yung ating mga farmers, binubuo na natin yung asosasyon nila para pag natapos na yung project, sila ang mag-maintain, sila rin po mag-accept. Kaya sa amin po sa NIA, sir, masasabi natin na talagang pagdating sa mga proyekto, well implemented po dahil sa tulong ng ating mga Irrigators Association. Admin, bukod ho sa mga nabanggit, ano pa po ba'y mahakbang ng NIA para maiwasan ng pagkaantala ng patubig na maaaring magdulot ho ng pagbaba ng produksyon tulad ng mga nangyaring delay sa ilang irrigation systems po natin? Well, kagaya ng nabanggit ko po kanina, yung ini-implement po natin, yung itong climate smart agriculture natin, tawag natin, Kaya binabago natin yung ating cropping calendar. Dahil po dyan, katulad yan, ginawa namin October. So, nakakatipid tayo ng tubig dyan dahil pag October, umuulan pa naman. At pagka February naman, wala naman ng bagyo. So, yung mga ganun pong sistema. At pagdating naman po sa ating mga projects, ang maganda ngayon po sa NIA, again, itong partnership namin with sa ating mga Irrigators Association. Katulong po namin sila po sa pag-monitor ng project. Katulong po sila sa paggawa. In fact, nire-require po namin sa mga contractor namin na 70% ng workforce nila dapat galing sa mga IA, Para sa isip kasi po namin, kung may ownership yung project ang nagkatrabaho doon, ay may malasakit. So, na-maintain po natin yung quality ng trabaho. Yun po ang ating ginagawa dyan. At again, malaking tulong po yung climate smart agriculture sa NIA. Tomorrow.io na ginagamit namin, tsaka yung AgroScout, ay nakakatulong po ng malaki ito para sa implementasyon ng tamang pagsasaka po sa NIA. Okay. Engineer, at ito nga po, meron tayong naranasang krisis sa produktong petrolyo. Would you say na with this new technology at yung mga modernong sistema, masusustain natin yung supply ng bigas dito sa ating bansa kung sakasakali man tumagal pa itong sigalot sa gitnang silangan? Pagdating po naman sa patubig, gaya po ng sinabi ko kanina, naayos na po namin yung sistema ng patubig dito sa NIA. Malaking bagay na pong na-increase yung ating tinatawag na cropping intensity. So, of course, ang lagi kasing sinasabi nila kapag may problema po na ganyan sa petrolyo, pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang sa pagtaas, kundi yung kakulangan, dahil na nangyayaring giyera sa Middle East. Well, ang malaking katanungan dyan yung supply ng fertilizer. Kasi kung ma-sustain natin yung supply ng fertilizer at kami naman ma-sustain namin yung patubig natin, wala akong dahilan na hindi natin ma-attain yung target po natin na production po para sa pagkain ng ating bansa, dito sa ating bansa.
Admin, para ho sa long-term solution, ano po ang strategic direction ng NIA upang gawin mas fuel independent ang mga sektor ng agrikultura at hindi gaano maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis? Number one po talaga dyan, yung pagtatayo natin ng mga high dams. Ano po. Kasi yung mga high dams natin, ano yan high dams ka, may hydropower ka. So nakakapagbigay pa ng, may power generation pa po doon. At gravity na yung pagpapadalo ng tubig natin. At dagdagan sana natin yung mga solar pump irrigation projects natin dahil alam nyo, ito po yung pang medium term natin na solusyon. Ano po, pang mabilis kasi itayo po yung, yung mga solar pumps natin. But again, kung gusto natin ng talagang sustainable na solution dyan at pang long term, magtayo po tayo ng mga high dams. Ang target sana natin dyan is itong 18 major river basins natin, malagyan lang sana kahit tigi-isa lang muna na dams yan po yan. No? Hindi naman kalakihan na magagasto natin yan dahil kita nyo po yung nagastos ng NIA doon sa pagtayo ng Halaor Dam sa Iloilo, ay yung dam, nasa 10 billion lang yun kung nagyan mo lahat itong 18 major river basins natin, nasa 180 billion lang yan, no? Mababa pa doon sa budget ng DPWH para sa isang taon na flood control. So, I think yun po ang solusyon niya. Okay. Engineer, balikan ko lang yung binanggit mo kanina na mahalaga yung supply ng fertilizer. At if we're not mistaken, tama po ba yung ilan sa ating mga pataba o abono ini-import pa natin? Are we considering switching sa organic fertilizer sa panahon na ito? Yes naman po, kasi meron naman tayo dito sa Pilipinas, meron ho tayong yung na-develop ng UP noon, yung Bio-N, ano? At least may malaki na ho ang mababawas dun sa urea kung mag-Bio-N tayo, ano? At again, itong organic, alam nyo kasi itong organic production, sabi nila mas mababa lang yung magiging yield. Pero kung gano'n, pwede ka naman magtanim ng yung mas quality, yung good eating quality rice naman, para kahit mas mababa yung yield, mas mataas naman yung ating, ang kikitain ng ating mga farmers dahil mas mahal po yan, ano? So, maganda rin yun, ano? Dapat isulong din natin itong organic farming natin at the same time, tignan natin yung mga technologies na pwedeng mag-substitute po dito sa inorganic fertilizers. Maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Thank you po. Maraming salamat din po. Magandang araw.